morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus! Kamusta po mga kapatid? Magandang umaga sa ating lahat. Okay.
Bago po ang lahat, gusto ko muna pong i-share. Ay, mag-opening prayer muna pala tayo. Baka sitahin na naman po ako ni Iko. At hindi daw po ako nag-opening prayer. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin muna. Ano po, mga kapatid? Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw once again, Lord, na pinagkaloob nyo na naman po sa amin. Isang umaga po, Lord, na punong-puno na naman po ng pagpapala ang aming tatanggapin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Salamat po, Lord, sa masarap na pagtulog. Salamat sa pagbabantay niyo po sa amin habang kami natutulog. Maraming salamat din po, Lord, sa maagang paggising, sa malakas na pangangatawan, Lord, sa kabutihan po ninyo sa amin, Lord. Wala po kaming masabi kundi papurit pa sa salamat. Lord, sa araw po na ito, again, we offer it to you, Lord. Use it for your glory, Lord. At ang aming pong morning devotion, kayo po ang mangunguna. Sa lahat po ng mga gagamitin mo sa umagang ito, put words into their mouth, Lord, so that they may glorify you, Lord. Sa pagbuka pa lang ng mga bibig namin, mag-glorify na po ang pangalan ninyo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Isa po sa mga challenging part ng ating relationship with the Lord is to keep going po when we are tired. Yan. Naranasan nyo naman po siguro yon. Kasi kung hindi kayo napagod, hindi po kayo tao. So, tayo po ay lahat napapagod. Whether it is from parenting, lalong-lalo na yung mga parents, di ba? Wala na daw pong umuupos sa energy ng mga parents, especially ng mga mommies, kundi yung mga anak. Minsan naman po sa mga businesses natin, sa mga careers, sa mga goals. Ayan. Thank you, Lord, at nagka-lockdown. Nagkaroon po tayo ng break sa ating mga trabaho. Pero yung exhaustion po, physically and emotionally, nararanasan po natin yan. And alam niyo po ba that we can also experience spiritual fatigue? Ito po yung nanggagaling from praying the same prayer, di ba, fighting temptations over and over again. Napapagod din po tayo, di ba? Minsan may mga problema tayo, pinag-pray natin, tas ilang taon na yon. May mga nagpe-pray ngang mga misis para sa asawa nila for 25 years. Minsan nakakapagod din po talaga yon, mga kapatid. And fatigue po has a way of blinding our faith. Na minsan, pagka napagod ka, sasabihin mo, dinidinig pa ako ng Diyos? Okay pa ba to na pinagpe-pray ko to ng matagal na panahon, parang hindi naman nasasagot? So fatigue has a way of blinding our faith. Pero ang pinakamaganda po nito, there is hope for us found in Isaiah 40:30-31. Nakalagay po dito, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, dalawang bagay po ang gusto kong i-share sa inyo dito. Una, God expects us to be tired. Kasi even yung mga bata, di po ba, siguro wala nang pinakamaraming energy kaysa sa mga bata. Nung bata tayo, pag pinatutulog tayo ng mga magulang natin, nire-resent natin yon, ayaw natin. Kasi gusto natin gawa. Pero alam nyo ba na maski ang mga bata, darating ang pagkakataon na napapagod din kahit full of energy yan. Kaya nga minsan, di ba, talon ng talon. May nakikita mo, nakalungay-ngay na. Di ba? So, maski ang mga bata na full of energy, ay napapagod din. So, tayo pa kaya, who are we to think na hindi po tayo mapapagod, mga kapatid? No matter how much energy po we have, eventually, we will get tired. Yung lahat ng ginagawa natin, it's gonna catch up on us. So when we get tired, minsan po, ang nangyayari, especially spiritually, no, na-frustrate tayo.
we get so frustrated dahil sa fatigue natin kasi we feel limited. Parang di ka na makagalaw, di ka na ano. Pero alam niyo po ba na, if it is okay na minsan mapagod ka. Pag napagod ka, you are not a failure in the eyes of God, mga kapatid. Kasi hindi po tayo ginawa ng Diyos para mag-move through life non-stop. May mga pagkakataon na we have to stop. Plus, pag hindi ka napagod, you will not recognize your need of God. Kasi kaya mo naman lahat eh. So, dumadaan tayo dyan. Sabi niya, what do we do then kapag ka po tayo ay napagod? Ang sabi rito, wait on God. Alam niyo po ba kung ano yung sinasabing wait dito? Hindi po yung naghihintay na yung usual na definition ng wait. Ang wait po na sinasabi sa atin dito ay parang yung wait na yung waiter at saka waitress. Na nakatayo ka lang at naghihintay ka doon sa order ng customer mo. Yun ang sinasabi ritong you wait upon God. Ito yung naghihintay ka kung ano ang order ng Diyos. So, ang number 2 na gusto ko pong sabihin sa inyo rito, we may get tired, but God won't, and God gives us His strength. Yun ang pinakamaganda. Pag ang kalakasan na ng Diyos ang ibinigay sa atin, hindi ito nagra-run out, mga kapatid. Endless to and everlasting strength. So, come to Him. Do not do it alone. Hindi po natin to kaya. If you do it alone, you will faint, mga kapatid. So, lean on Him, look on Him, and wait on Him, and He will keep you going. Yan. Thank you, Lord. Sa umagang ito, may mga tayo, birthday. Today is your birthday. Sister Celia Rosario. Happy birthday, Sister Cel. Kay Kuya Jere. Birthday ni Kuya Jere? Oh, happy birthday, Kuya Jere. Tapos, si Sister Sheila May. Tungkab. Oo, inaanak ko to. Oo, na nasa Singapore. At si Sister Charity Evangelio. Happy birthday sa inyong lahat, mga kapatid. Today is your day. Tapos po, wedding anniversary ni Mang Boy at ni Sister Linda Salvacion. Bukas ang alin? Handa? Bukas pa ang anniversary nyo? Bukas daw. Yung handaan ang ngayon. Okay. Unang-una, request po natin from Ninang Mila Santarinala and Sister Virgie Bito, the name above all names. And today, ang kasama po natin ay ang Gift of God. The Gift of God group. At sinamahan sila ng isang RTW sister. Si Jolly, okay? Ito yung mga Gift of God. Pabata ng pabata. Ayan. Thank you, Lord. Again. Oo. Kaya pala gift from God kasi children are a gift from God. Psalm 127 verse 3. The Lord is my strength. The Lord is my provider. I will trust in Thee, O Lord. The Lord is my shield, my God and Redeemer. I will praise You with all of my heart.
kapatid? Oo. Ito ang kanilang pilot performance. Pilot talaga. Oo, ang galing naman. Thank you, Lord. At si Jolly pala ay parang female version ni David, Hindi kasi yung boses nila, maganda yung register. Meron kasing mga ganong boses na, yung hindi, compared dun sa other professional singers, hindi impressive, pero pag pinakinggan mo, ang ganda ng register ng boses nila. Yan. So, birthday din pala ni Brother Totoy Ignaco. Oo. Happy birthday, brother! O, sabi ni Sister Menchi, ina, pa-Sharon naman. O, diba? Pati online, go Tommy. Bakit si Tommy lang ang chinicheer ng tatay? Hindi, meron naman pala siya kay Jolly. MJ, wow! Talaga naman, diba? Ang mga parents ang #1 fan. Okay. Thank you, Lord. Pinasaya tayo ng mga to, Okay? Ang pangalawa naman, galing kay Sister Amor Fulgencio. Kailangan kita aking Panginoon. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di maihambing. Ang pag-ibig mo sa akin, walang kupas, di nagbabago, magpagkailanman. O Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Kailangan kita, aking Panginoon. Uhaw kong kaluluwa, ang hanap ay ikaw, Jesus. Kayamanan, mahalagang hiyas, maging ginto't pilak, di maihambing. Sa pag-ibig mo sa akin, walang kupas, di nagbabago, magpagkailanman. O Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Sa pag-ibig mo sa akin, walang kupas, di nagbabago, magpagkailanman. O Jesus, kailangan kita sa buhay kong ito. Kailangan kita. Thank you, Lord. And today is also the birthday of Sister Jeline Legaspi. Sister Jeline, happy birthday! And si Debbie Cosme. Debbie, happy birthday! At birthday din today ni Brother Jeric Bares. Ang dami palang may birthday ngayon.
At si Sister Ruby Porcel, birthday din today. Happy birthday po, Sister Ruby. At birthday din po ni Sister Rita Salen. Ang dami. Sister Ruby Porcel sa Palm Spring. Sa Palm Spring, Sister Ruby. Happy birthday po. Okay. Ang sunod naman po na ating request ay galing kay Sister Nida Ugalde. Galing pa to sa malayong lugar, ha? Ang request na to. Awit ng pagliligtas. O Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan. Ang mabuting pastol ng aking buhay. Pinahihimlay ako sa mainang na pastulan. O Jesus, ikaw ang aking gabay. Patnubay sa aking daraanan, tugon sa aking dalangin. Inaakay ako sa maingay na batisan. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Anumang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal para sa iyo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Aming Diyos. Aming Diyos. Wow! Oh, sabi ng tita mo, Meggy, oh. Sabi ni Sister Janina, great singing! Oh, keep it up, young worshipers. Wow! Meggy, ha, tinawagan mo siguro si tita mo talaga dahil... Si Sister, namimiss ko tuloy si Sister Janina. Teacher namin yan sa sa choir ng Comfy noon. Pastor Alex Dueñas, good morning. Okay.
Teka, may babasahin ako rito. Ayun, happy 54th wedding anniversary kay Inay Sholi and Salvador Lailo of Pinagtungulan Prayer Group. Ito pong greetings ay from Lailo family of Baguio. Comfy Baguio. Oh, great singing daw. O sige, bago tayo pumunta sa huling kanta nila, papakilala ko muna sila sa inyo. Good morning, Dek! Ayan. Si Don, si Holly, and Ziki. Dami nila. Okay. Sa bass po, kaway-kaway, si Brother Tomas. Ayan. Si Tomas. Siya po ay anak ni Brother Louie and Sister Joy. Tapos, sa beatbox naman ay si JB. Anak ni Brother Elmer and Sister Tata. Okay? Tapos sino nga ba yung kamukha ni JB? Si Matt Evans. Tama ba yon? Yung kulot? Oo. Tapos, siyempre si Kuya Joby, ang kanilang mastermind. Tapos po, ang ating mga gift of God na singers, si Sister Angela. Ayan, anak ni Pastor Simple and Sister Jen. Tapos, si Sister Divine. Yeah. Anak ni Minister Dodi at saka ni Sister Venus. Eto naman, ang mataas ang pangarap talaga nito. Si Sister Maggie. O, di ba? Siyempre kay Brother Arnold and Sister Lisa. Kanino siya nagmanang kumanta? Kay Mama po. Kay Lisa. And siyempre po, ang ate, from the RTW group ito. Oo. At sa technical din natin. Kaya mate-technical ka na pag lagi kang dyan. Sister Jolly, na anak ni Brother Louie and Sister Joy din. Okay. Para po sa kanilang last song, for today lang, don't worry. Don't worry, last nyo na to. Galing to kay Sister Carmen Sebastian. What an awesome God. Make it awesome, ha? You are greater than all my failures. You
Hallelujah. Salamat sa gift of God. Yan. Sabi dito, ang ganda. Bagong set ng mga singers. Ang gagaling. Praise God, sabi nila. Okay? Tapos, sabi ni Sister Virgie Vito, thank you Lord sa maayos na pagkaawit ng request ko po. Thank you Lord, gift from God. Oh, gift from God ang kay Sister Virgie. Okay. Uy, maayos daw ang pagkakanta ng request. Thank you Lord sa ating mga ano. Alam niyo po, si Maggie lagi naming binibiro. Pero, do not let anybody put you down or tell you na hindi mo gift ang pagwo-worship. Because ang worship po is an outpouring of a grateful heart to an awesome God. Sabi nga nung kanta natin kanina. Kaya it's between you and the Lord, mga kapatid. Awit lang ng awit kay Lord. Kasi the Lord inhabits the praises of His people. So let's just praise Him. O, yon. Praise lang ng praise. Kanta lang po ng kanta, mga kapatid. At yan po ang ginagawa ng mga bata dito. Ang sabi ni Sister Aida, it runs on the blood. Sister Maggie, sabi niya, good morning. Sabi mo, hello. Ikaw sabi mo, hello. Yan. Pag sabi mo, hello, gaganon ka. Oh, hello. Oh, yeah. Ikaw naman, Abi. Sabi mo, hello. Ano ulam? Ano ulam? Ano ulam natin? Nahiya. Nahiya siya. Okay. Sabi ni Sister Aida, it runs on the blood, Sister Maggie. The question is, whose blood? Is it the Pangilinans or the Aduns? From the Pangilinan Patriarchal Lola and Tita. Ang Pangilinan daw yon. Ayan. O, nanonood pala sila Kuya Jerry. Kuya Jerry, happy birthday! Ayan. Okay. Mga kapatid, pwede nang tumabi-tabi ang mga matatanda. Mga bata naman, bigyan ng jacket yan. Sabi ng isang matanda, si Jo Marie. Ayan na, mapapalitan na daw kayo. Okay, sabi ni Sister Marikit, sininang Kit Sal, bakit yung request ko nung second day pa lang, ng Good Morning Jesus, di pa nakanta? Ninang Kit, nakanta na po, walang makapaghihiwalay sa atin. Oo. Ha? Opo, Ninang Kit, kinanta po ng Voice for God ang walang makapaghihiwalay sa atin. O, nahiwalay si Ninang Kit, ah. Okay. Okay, tapos, binabasa ko lang po yung yung mga comment ninyo, mga kapatid. Thank you, Lord. Nice song. Sabi ni Sister Jocelyn Suyom. Hi to Sister Tata. Oo. Hello po sa mga taga Chicago. Sila Sister Trining. At lahat po ng taga Comfy Chicago. At si Nanay Guring, good morning Jesus, Nanay Guring. May ngayon, may wifi si Nanay Guring. At sa lahat ng mga taga Laia, sina Brother Dante. Good morning, good morning. Hindi ko po kayo mabati lahat, pero salamat po at ang dami na natin. So, dyan lang po kayo mga kapatid at babalik po kami sa bagong may bago kayong makikita sa araw na ito. So, dyan lang po kayo mga kapatid. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning.
morning, Jesus. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin na patuloy na tumatangkilik nitong ating live streaming. Alam niyo po, napakabait ng ating Panginoon dahil sa naaabot natin ang bawat sulok ng mundo. At itong segment pong ito ay hindi lamang po basta tungkol sa knowing your pastors o knowing the workers in the vineyards of the Lord, kundi dito po ipinapakita na ang bawat manggagawa, partikular, ay galing sa tinatawag natin from the kingdom of darkness to the kingdom of light. So ibig sabihin, laging mayroong pag-asa. Ngayon, kami po ni Pastor Simple ang naatasan muna sa umagang ito para interviewin ang dalawang kapatid natin, si Brother Bong Banwa at si Brother Terry de Guzman. Brother Bong, Brother Terry, bati muna po kayo. Good morning, Jesus. God is good all the time. All the time, God is good. Thank you, Lord, from north, east, west, to south. Happy birthday sa aking pamangkin na si Debilyn. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Salamat po sa privilege na narito ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Yan. Good morning, Jesus din po sa ating lahat na nakikinig ngayon. At salamat po sa pagkakataong ibinigay ni Lord para po marinig natin yung dalawang kapatid natin na kung paano po sila tinawag ng ating Panginoon. Amen, amen. Ngayon, basahin ko muna po itong sulat ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 3, simula sa verse 1 hanggang verse 3. Sabi dito po, are we beginning to commend ourselves again, or do we need, as some, letters of commendation to you or from you? You are our letter written in our hearts, known and read by all men, being manifested that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Yung sinasabi ko po kasi kanina, hindi lamang po ito tungkol sa knowing your pastors, knowing the workers in the vineyards of the Lord, kundi ang bawat Kristiyano na masabi natin nagdesisyon to embrace Christianity, ay kailangan you must be willing to do and says what seems strange to the world. At yun po yung maririnig po ninyo sa umagang ito, ang patutuo ng dalawa nating kapatid. Katulad din po namin na nakaraan for the past 2 weeks, na nagkaroon tayo ng mga series of interviews, so makikita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Amen. Ngayon, simulan ko na pong tanongin si Brother Bong, dahil si Pastor Simply naman ay para kay Brother Terry. Brother Bong, pwede bang magpakilala ka? Sino ba si Brother Bong? Amen. Thank you, Lord. Si Brother Bong, una sa lahat, binata. Si Brother Bong, pangatlo sa 6 na magkakapatid. Si Brother Bong ay isa sa mga magkakapatid na isa sa mga matigas ang ulo na walang natapos. Si Brother Bong na natutong maglayas. Si Brother Bong na masasabi natin na maraming talent. Glory, glory to God yan. Si Brother Bong na marunong magluto. Si Brother Bong na masasabi nating mama's boy. Si Brother Bong ay masasabi nating marunong sumayaw, na kaya walang natapos sa pag-aaral dahil nahilig sa pagsali-sali sa mga contest. Kung hindi niyo po na itatanong, si Brother Bong ay isa sa mga 3rd generation ng Weya dancer at naging matagal na dancer ng Itbulaga. Si Brother Bong, pagkatapos ng ganung klase ng hilig sa pagsasayaw, si Brother Bong ay nakatikim ng ipinagbabawal na gamot. Si Brother Bong ay natutong magtulak ng ipinagbabawal na gamot. Si Brother Bong ay paulit-ulit na nakulong simula ng 1993. Inihanda ng Panginoon at makakilala sa Kanya, at ngayon ay isa ng manggagawa ng ating Panginoon. Thank you Lord, at glory, glory to God yan. At marami pa, kung i-personalize ko ang aking buhay, talaga namang napakahaba. Marami pa kayong malalaman tungkol sa buhay ko. Thank you Lord, good morning. Thank you, Lord.
Kahapon, nagkikwentuhan po kami ni Brother Bong. Tinatanong ko po kasi kung ano po yung mga naganap. Sa buhay po pala niya, 4 years in the making bago siya nag-full-time. Pwede bang ikwento mo to, Brother Bong, yung first 2 years, then another 2 years? Yung pinaka first 2 years nga, yung bago ako napunta sa gantong gawain, ang ginamit ng ating Panginoon, yung pagkawala ng aking bayaw, yung brother husband nga ni Sister Jackie, that was 2006. Kinuha na siya ni Lord. At that time, nag-service itong kompi at daladala ni Sister Anit. Si Sister Anit ang pinaka-ginamit ng ating Panginoon para madala ang gawain doon sa amin. Pero hindi naman agad-agad na masasabi natin na nagkaroon ng prayer meeting. Hanggang sa dumating na, yun nga, inilibing niya yung aking bayaw. At dumating yung buwan ng August na nagtanong ako doon sa aking mga dalawang kapatid na si Sister Jennifer at Sister Jackie. Nasabi ko, saan ba kayo nagpupunta pag Biyernes? Pero noong time na yun talaga namang andun na yung, itinigil na ako, inihanda na ako ng ating Panginoon na inilayo na siya pinagbabawal na gamot noon. Yung pala, yung dalawa kong kapatid na yun, nag-aantay sa akin na magtanong kung saan daw sila nagpupunta. Hanggang sa, brother, sama ka sa amin. Doon kami kay Sister Anit, naalala mo yung nag-service dito nung kay Tikboy. Tikboy kasi pangalan ng asawa niya. Yun na nga, yung pinaka-start noon. Sige, sama ako. Ano pa ginagawa doon? Prayer meeting, makikinig ka. Tapos pag matagal-tagal ka na ng konti, mag-share ka din. Pero magdadala ka rin ng panlagay mo sa sobre. Wala naman ako noong time na yon. Pinupuhunanan ako ng dalawa kong kapatid na yon. Hanggang sa nagtuloy na akong nakadalo noon, yung dalawa kong kapatid naman, naging abala. At pumasok na nga yung 2007, 2008, doon ako unang-unang nag-birthday kay Lord. Yung birthday na tinatawag na yan, yung una kong LSS, yung tinatawag nating Live in the Spirit Seminar. Hindi ko alam, ang tagal nun. Simula alas 7 hanggang alas 3 kami noon, time na yon. At first time ko nga nakita na dumalaw ang mamiligaya noong time na yon, sila Pastor Alex, Sister Ria. Tingin-tingin pa ako, nag-observe ako noon. Ako ang pinaka-entry ng East noon. Doon pa kami kila Sister Del Collado nung nag-seminar noon. Kasama ko pa yung pinsan kong isa, yung kapatid ni Sister Anit. Hanggang sa nakatanggap at nakareceive ako ng word na yun, simula na yung 2 Corinthians 5:17. Masyado kong mineditate yun. Bagamat sabi ko, paano ko magiging bago pagdating ko naman ng bahay, palagi naman akong salbahe pa hanggang sa marami pa lumalabas na masama sa aking bibig. Hanggang sa unti-unti ako nakikipagtulungan. Gusto kong mabuhay yung salita na akin natutunan nung time na yun about the new life na pagtuturo ni Minister Boy nung time na yun. Masyado ko inabsorb yun. Nasa akin pa nga yung pinakakopya ng lesson ng LSS na yun Hanggang sa dumating na yung 2009, 2008 yun 2008 pala, the same year, nabaptize din ako sa Pundakit. First time ko na water baptism noon. Ang naglubog sa akin noong time na yun si Pastor Ray at si Pastor Romy. 2008 din yun. Pumasok ang 2009, ang dami-dami na nag-encourage kasi sa akin noong time na yun. Brother, palagi ka naman na Diyos. Sige, ano ka na? Pwede ka na, hingi ka lang ng word kay Lord. Noong time na yun, para bang pinipetik-petik ko pa yung dating ng pag-attend ko. Siguro dun sa pag-attend natin ko simula 2006 hanggang pumasok ang 2010, isang beses lang ako umabsent. At hinanap ako ng mga kapatiran din at nagkaroon ng kadahilanan kung bakit ako nawala noong time na yon. Wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe pa-attend noon. Dito na. Una sa lahat, salamat sa mga namuhunan sa akin noong time na yon. Alam nila kung sino yon. Glory, glory to God. Alam ko naman kayo ang unang pinakamasaya at pinakapinagpala nung ako ay tinawag na ng ating Panginoon dito sa paglilingkod. Ito na, tuloy-tuloy na, 2009, ito na yung pinaka-calling ko. Diretso ka ng Pastor Rapi. Ito na yung, kasi after first 2 years, and then yung pangalawang 2 years bago ako nag-full-time. Pumasok ang 2009, ito na, para bang nababasa ko yung 2 Corinthians 6:1, kasi ultimo si Minister Jerry, si Minister Boy, Sister Maripas, ang dami. Ultimo si Sister Lisa de Guzman nung time na yun, nung nag-LSS pa ako dito noong 2009. Brother, mukhang ready ka na. Sige, suportahan kita. Sabi yung gano'n. Hanggang sa marami. Ultimo si Sister Tata, tutulungan kita ang gumawa ng
pagsulat ng about the letter of intent na tinatawag nung time na yon. Para bang binabaliwala. Akala ko kasi nung time na yon, yung pag-support ko sa mga minister nung na-assign sa East, kila Minister Otan, Sister Ana, kasama ko yan sa Marciano, hanggang sa Youngstown. Uy, ano ba? Kailan pa? Ganun yung mga tanong nila. Sabi ko, titingnan ko muna ha, hingin ko muna yung confirmation kay Lord kung tunay na tinawag niya ako kasi baka sariling gusto ko pa lang ito. Hanggang sa dumating yung bagyong Undoy. Ayun na yung mga kapatid. Sa malaking poste no, na stranded na ako dun sa may bandang Kainta. Ang sabi ko sa sarili ko, Lord, kung kukunin mo ko, ikaw ang bahala sa mga mahal ko sa buhay ha. Pero Lord, kung ako sakasakaling, ito'y paraan lamang para kunin mo na ako bilang mga... Sige po Lord, agad-agad na po akong pipirma. Hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Ihingi ka agad ako ng word sa iyo na magiging confirmation para ako ay maging isang full-time worker. That was 2009, month of October ba? September ang Undoy nung time na yun. Meron tayong gathering sa Bramante nung time na yun. Hanggang sa dumating na yung November, December, January, binigyan na ako ng confirmation ni Lord. Yung word nga, 2 Corinthians 6:1, na masasabi natin na wag ko na raw sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nung month of January, gumawa na kagad ako ng letter of intent ko para ipasa doon. At that time, binigyan na rin kagad ako ng confirmation na ako na isang voluntary worker ng ating Panginoon. Palakpakan naman natin sa ang ating Panginoon. Thank you, Lord. So, Brother thank you, Bong, Lord. so ibig sabihin, yung first 2 years mo pala, on and off ang pagdalo mo sa prayer meeting. On and off lang. Hindi po. Para bang, hindi ako umabsent nung time na yun. Talagang, Hindi ka pa rin umaaten-aten. Patago-tago pa lang. Opo. Then the next 2 years na naman, medyo naging seryoso ka na sa Yun pagdalo-dalo. na, opo. Hanggat sa ang Panginoon ay gumawa ng sitwasyon, yung Undoy, Undoy nga. na para magkaroon ka ng desisyon na maglingkod sa Kanya. Opo, yun na po yung naging dahilan. Hanggat sa natanggap mo yung 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Ayun, thank you Lord. Ngayon, meron ako inihandang 3 tanong at itong tanong pong ito ay hindi kalimitan na itatanong. Sa aking napansin ay ito yung magiging turning point. Turning point po ito ng bawat tao para maglingkod sa Kanya. So ngayon, tatanungin kita, Brother Bong, 3 tong katanungang ito. At gusto ko sagutin mo to ng with all your heart, Opo, with sige all po. honesty. Amen. Unang tanong ay ito, naging madali ba sa'yo natanggapin ang alok ng Panginoon na maglingkod ka sa Kanya at talikuran ang gawaing makamundo? At bakit? At bakit? Napakagandang tanong mga kapatid. Para bang bago sa ano ko, no? Hindi. Oh yes, oo. Thank you Lord, hallelujah. Siguro masasabi ko ngayon, sa ngayon lang para bang madali lang. Pero noong araw na para tanggapin ko para mag full time ako noong time na yon, hindi ganun kadali mga kapatid. Alam naman natin, alam nyo naman ang buhay ko noong time na, alam na mga taga-is, kung ano ang propesyon ko sa buhay noon, kundi mag-alaga ng mga pamangkin na bit-bit ko sa gawain ng ating Panginoon. Siyempre, isang bagay sabi ko hindi ganun kadali. Ako magpo-full time ako, Lord. Sino kaya ang magsasaing? Sino kaya ang maglalaba ng mga gawain ng mga aking mga bata nung maliliit na yon? Si Daniel, si Debbie, si Desiree. Yan, kasi naulilan na sila sa ama nung time na yon. Bit-bit ko lahat sa prayer meeting nung time. Saksi yan, sila Pastor Rapi nung time na yan. Si Sister Maripas, si Tita Linda. Saksi sila nung time na yun kasama sa children ministry, ang mga pamangking ko na yan. Kaya sabi ko, hindi ko pa kasi ganun, hindi pa ako ganun kalalim nung time na yun para maintindihan at maunawaan ko na ako'y magpo-full time, iiwan ko aking mga mahal sa buhay. Hanggang sa natanggap ko yung word na sabi nga dun sa Luke 18, na sabi dyan walang nag-iwan ng iyong tahanan maliban sa, tungkol sa iyong paghahari sa ating Panginoon. Kaya nung time na, nag-full time ako nung January ng 2010, nung inibitahan ako ng ating sisteria nung time na yon, sabi ko, ano Brother Bong, kamusta ba ang pag-full time mo? Okay naman po, sabi ko ito, sagana sa training, gusto mo bang malaman ang tunay na training? Sabi ni sisteria, dito ka tumira. Lika, dito ka. So, Brother Bong, ang naging
naging problema pala yung cares and concern sa family. Parang ganun po, opo. Una, yung mga So, una. kalimitan kasi sa mga, lahat naman ng tao, sabi ng Panginoon, many are called but few are chosen. Kalimitan talaga na nagiging, hindi naman siguro hadlang, ang nagiging problema ay yung cares and concerns sa family. Alam po ninyo, sa Bible kasi, pag kayo ay pamilyar sa paano tinawag ng Panginoon yung 12, meron kasing 2 katangian na meron doon kung bakit tinawag ng 2. Hindi lang dahil sila ay mababait na tao, kundi merong cares and concern. Yung kailang obedience and they left everything. Pagsunod at iniiwan nila ang lahat for the sake of the gospel. Ngayon, Brother Bong, sa pangalawang tanong, an honest question, ang honest answer, Amen, amen. ano ba nakita mo kay Lord para ipagkatiwala mo ang iyong kinabukasan sa Kanya? Oh, what a difficult question. Diba? Amen, amen, amen. Napakagandang tanong. Para bago na naman sa isip ko, mga kapatid. Ano? Again, Pastor Rapi? Thank you, Lord. Mahalaga po ito, mga kapatid. Opo, Ito hindi opo. lang para Teka, sa minimedicate manggagawa, ko lang. Oo, kundi oo. para sa lahat sa atin. Ano ang nakita mo sa Panginoong Jesus para tanggapin siya at yung ipagkatiwala ang future mo sa Kanya? Isang bagay, mga kapatid, ang nakita ko sa ating Panginoon, doon sa kanyang mga ginamit, na naging buhay na patotoo para sa akin. Hindi naman ako maglalakas loob para maging manggagawa kung hindi ko nakitang nabago si Minister Jerry. Hindi ko nakitang nabago si Minister Dodi. Hindi ko nakitang nabago si Minister Andy. Hindi ko nakitang nabago si Minister Boy, si Pastor Romy, si Pastor Rapi. Lahat yan, mga naging buhay na patotoo sa buhay ko. Kaya naglakas loob ako na masasabi ko na, Lord, kung sila nabago mo, alam ko ako na ang kasunod na babaguhin mo. Kaya papurit pa sa salamat, sabi nga yung nakita ko. Kasi every time na sabi ko nga nung time na ako'y nagdadadalo sa gantong gawain, si Minister Otan, isa pa rin yan. Na masasabi natin na isa sa malaking buhay na patotoo sa buhay ko yan. Na Pastor Alex. Andiyan yung Amen. pinasok. So, ibig sabihin, Brother Bong, ang pinakamahalaga kasi yung trust. Opo. Para iwanan mo ang lahat ng bagay at maglingkod sa Panginoon na habang buhay, yung tiwala sa Kanya. Yun ang kulang sa karamihan na kulang na magtiwala na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. Yung pangatlo, Brother Bong, bago ko thank ibigay you, na Lord. kay Pastor Hallelujah. Simple. Ano ang nakita mo sa gawaing ito ngayon na ating bilang mga manggagawa para ipagkatiwala mo muli o talikuran ang mundo? Ano meron sa gawaing ito na nakita mo? Para nung unang question. Hindi ka na mayayaman dito. Opo. Para bang yung unang question, para bang hindi ganun kadali na para ako'y maging isang manggagawa. Pero ano yung nakita ko na masasabi ko na bakit ko iniwan ang dati ko at ito ako ngayon. Isang bagay din. Maliban doon sa pagtitiwala ko sa ating Panginoon, na makikita ko na magkakaroon ako ng bagong simula, bagong buhay, at bagong pag-asa. Yan ang 3 bagay na meron ako ngayon na masasabi ko na kaya ipinagkatiwala ko ang sarili ko sa Kanya kasi alam ko ang lahat na yan ay makakamtan ko. Na hindi ganun kadali. Alam ko naman na sabi nga ng ating Panginoon nung time na gusto ko sanang umuwi, nung time na dito na ako nakatira, pero sabi ng ating Panginoon, gumawa na ako ng mga sulat nung time na yun eh. Sabi ko, Lord, nagkamali ba ako ng punta sa'yo? Anak, hindi ka nagkamali sa akin. Ang dami kong ginawa ng sulat, oo. Iiwan ko sana sa bawat kwarto, gusto ko mabasa nila kung ano yung mga nasa loobin ko nung time na yun. Sabi ni Lord, anak, di naman silang tumawag sa'yo. Ako at magtiwala ka sa akin. Yun lang po. Amen. Thank you, Lord. So ito po kasing gawain natin, mga kapatid, unang-una, ito yung pinaka-highest calling. Wala nang tataas dito. Ito yung pinaka-holiest calling dahil ang Diyos ang tumawag sa atin, hindi ang tao. Kaya hindi yung pwedeng questionin. Pangatlo, ito yung happiest. Of course, sa paglilingkod, hindi naman po
bed and roses, may mga ups and down, pero ang mahalaga, nandyan ang Panginoon. O Pastor Simple, ikaw naman po. Yan, puri ng Panginoon. Sa mga hindi po nakakakilala, kami po ni Brother Terry, magkababayan po kami sa Tagakalaka. Sina Brother Terry lang po nasa may bayan. Kami naman po nasa bandang taas, sa may bundok po kami. At sa totoo lang ho, dito na ho kami nagkakilala sa Kaumpi. At yun nga, nagkukwentuhan din kami ni Brother Terry na tinanong ko na rin siya para mabilis. Sabi ko, ilan ba kayong magkakapatid? Siyam po silang magkakapatid. Ako na magpapakilala muna ha. Tapos tatlo silang naging manggagawa. Sa totoo lang si Minister Celso yung kaklos ko. Kaya lamang po, hindi ko na ngayon kaklos si Brother Celso, si Brother Terry na ngayon. Talagang napunta po ako ng Kaumpi 1990, si Brother Terry naman po 1991. At ngayon po, gusto rin ho nating malaman kay Brother Terry, ang tanong ko naman po sa kanya, paano ka nga ba napunta dito sa Kaumpi? Pero bago mo na sagutin yan, kung paano napunta, magpapakilala mo na ako. Pakilala siya. Ang dami kasi nagtatanong anong tunay kong pangalan. Yan. Ang tunay kong pangalan, Sotero N. de Guzman, Naile. Si Brother Terry ang palayaw, hindi naman po siya gwapo. Hindi naman siya pangit. Pero, simpatiko po siya. Ayan. Yan yung ano po niya. Yan po si Brother Terry. Ang isa pa, nagtapos ako sa Lyceum bilang scholar dahil na nag-tuition father ko. Yan. Kaya salamat po sa Panginoon. At si Brother Terry, magtataka kayo, bakit ako napunta ng Kalaka? Hindi naman ako taga-Kalaka. Father ko. Pero ano bang uli ang tanong mo? Hindi ko muna sasagutin yon. Kasi, paano ako napunta rito? Ang istorya ito, kaya ako napunta rito, noon sa Tanawan ako nakatira, panigalit ako eh. Kasi mother ko, siyempre may kaya sa buhay yan. May mga kapatid yan. Kasi lahing Kastila. Ang ginawa niya, ng mga kapatid niya, ibinenta yung bahay at lupa namin. Ang tanong lang, hindi nag-react yung mother ko. Pero malaki yun, wala lang pala kayong bahay, ibinenta. Kaya ang ginawa, kaya kami napaalis doon, napapunta kami ng Kalaka. Doon, at doon naman tinanggap kami kasi father ko naman, magulo rin ang buhay. Siyam kami magkakapatid. Yung dalawa hindi ko pa nakikita. Lahat po kami lalaki. At nung naroon ako sa Kalaka, bumalik akong Tanawan, ako doon, nagpunta nga ako doon sa Baleling eh. Alam ko may nag-prayer meeting taga-Kaumpi, hindi ko alam eh. Lasing ako nung sa Baleling. Si Brother Ricky pa yon. Hanggang sa ako doon, nagpunta ako ng Tagaytay. Kasi, alam na. Bago na nasa Tagaytay ako, may nagpi-prayer meeting daw, walang ginawa kundi mamuyat. Alam mo yung mamuyat? Panay praise the Lord, ang tagal-tagal dumating. Total, si Jay, gusto niyong puyatan, ha? Yung sasakyan niya lang, Telstar Blue. Ha? Yung Telstar Blue sasakyan, natulog ako sa ilalim eh. Di pare-pares tayo hindi makakalis. Hinila na lang ako doon, mayroon akong sandata. Kaya nung nagtagal noon, nagkaroon naman ako doon. Dinala ko rito. Ni Sister Melly. Yan, dito ko napupunta. Nung narito ko, nung pumasok ko rito, pinapipiran ng full time eh. Napupunta ko rito para maglilis ng tinigkal. Alam yung tinigkal? Nung punta ko rito, yung pumutok ang bulkan lahar. Di ba yung mga bubong, lahat yun? 1991. Ha? 1991 yun. 1991 yun. Yeah. Yung pinatubo, yung pumutok ang bulkan na pinatubo. At nung narito ko, sarap buhay. Alam niyo kung bakit pagising sa umaga, may almusal. Sister Nena naglalagay. Paborito pa yata ako nun dahil marami ulam ko eh. Yun. Habang nagtatagal ako rito, yung kapatid ko, panay payo. Huwag kang gagawa ng kalukuhan. Eh kasi pong kapatid ko, masama ng loob din ako dyan. Hindi kami close dyan eh. Kasi nung nag-aaral din siya sa Lyceum, hindi nagtapos yan. Nag-addict yan. Kaya nakita kami nandyan, noong nakita kami sa Kaumpi eh. Sa Kaumpi, nung narito rin sa BF, noong kami nakita niya, nasa Kaumpi siya. At nung naroon niya kami,
yung hanggang sa naging ano kami, panay ang ano niya, yung concern bilang kapatid, at talagang andun lahat. At yun nga, nung narito ako, at ang nangyari, nagtagal ako rito, pumirma ako eh. Ang tinatanggap ko noon, tanda ko, 50 pesos. Sa labas, mas malaki yun. 50 pesos. 1 linggo yun. Pero, okay lang. Sa akin, kung hindi bigyan to, okay lang. Basta malaga, narito, libre. Libre. At si Brother Bart, lagi kami nag-uusap niyan. Pag, kumusta? Kumusta? Panay pakumusta? Mami. At ang ano niya, binigyan ako ng prayer meeting ang lahat ng critical area sa Manila. Floodway, sa Tundo, sa Gagalangin, sa Payatas. Walang kasama. Binibigay, puntahan mo. Pero salamat sa Panginoon, bay, okay pala ito. At habang ako'y naroon, para bang naano na ako. Yung parang, okay ito. Parang, yung galit ko, kasi siyempre, babalikan ko eh. Kaya nga ako nagpakahirap-hirap na mag-train akong ano, para pagbabalik ko. At yung ano, parang nakakalimutan, yung mga taga-tanawan, parang nakakalimutan ko na yung mga tsuhing kurot, mga pamangkin ko sa tanawan. Kaya nung dito, okay lang. At salamat sa Panginoon. Kaya ako'y napapunta rito. Yun ang drama ng buhay ko. Yan, purihin ang Panginoon. Brother Terry, matanong ko lang. Mula nung 1991 hanggang ngayon na andito ka pa naglilingkod kay Lord, ano ba yung naging baan mong mensahe ng Panginoon? Bakit? Sa kabila ng pinagdaanan mo, alam ko marami ka ring trials eh. Pero bakit nananatili? Ano ba yung word mo kay Lord na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Itong word ko kay Lord, natanggap ko ito nung ako'y nag-aaral noon sa Lyceum. Naroon ako sa simbahan sa Malabon Cathedral. Ang aming Monsignor doon ay si Monsignor Arquili sa Malabon Cathedral. At isa doon, naging adorador. Alam yung pag-adorador, Nocturna Pilipina, Turno 169 ako noon. At yung word na yun, kasi lagi napupuntahan ko, para ba yung mga patay, ang word ko, Philippians 1:21. Hindi na mawala sa kaisipan ko yan. Para sa akin, si Kristo ang buhay. Dahil dito, pakinabang ang kamatayan. Bagamat parang pero malawak ang kahulugan. Hindi ko na ipapaliwanag, parang tititsyan ko yan. Ayun, yun ang aking natanggap sa ating Panginoon, yung word na yun, na hanggang ngayon, pinanghawak ko, napakalawak, at yung lagi nagmi-minister sa akin, kaya ako narito. Narito ko noong 1991, pagdating na nag-asawa ako, nawala ko ng 8 years. Noong namatay ang misis ko, pinabalik ako ng mami at din ang sister Remy. Namatay ang misis ko. 1991, nung naglingkod ako ng ilang taon bago nag-asawa, naglaho. Kasi naalala ko nga noon, ngayon, nung nag-decide akong bumalik, dito, ang sabi ko, lahat ng gusto ng mga bayaw ko at biyanan ko, hindi ko ginawa. Lahat ng gusto nila para sa akin, hindi ko ginawa. Nung sabi, babalik ka, sabi, umalis ka dyan sa kompi, hindi ko po ginawa yon. Lahat ng gusto nila para sa akin, hindi ko ginawa. Huwag ka na maglikod, hindi ko rin ginawa. At nagpatuloy ako pagbalik ko rin hanggang sa ngayon. Ilan ang anak mo ba, Terry? Ang anak ko, 3. Nung namatay ang misis ko, ang iniwas sa akin ay, ang anak kong panganay, 10 taon. Ang padalawa, 7 taon, si Carlo. Ang bunso, 5 taon. 3 ang anak mo. Hindi na nga ang halugan na kung mo 3 anak na yon, paano mo ito pag-aaralin? Hindi ibig sabihin lahat i-shoulder mo doon sa mga bayaw mo, hipag. Siyempre, 3 yan. Yun lagi pinanghawa ko yung word na kung si Kristo ang buhay at pinanghawakan ko yon. Yung 3 anak ko, kung tutusin, sa paglilingkod sa ganitong gawain, nung ako'y naglilingkod, bagamat hindi ko naman sinasabi ganon-ganon, sasabihin ko lang, ang offering ko noon, tumaas, 500, 3 anak. Babawasan ng tithes, magkano natira? 450. Babawasan ng Pero,
babawasan ng kuryente, yung pambili mo, 3 anak mo, mag-aaral. Pero kung titignan mo, yung bagay na yon talagang hindi kaya. Pero kung may faith ka sa Panginoon, yung mga bagay na yon kaya ng Diyos yan. At ngayon yung anak ko, tapos na po lahat. Yan. Kaya makikita po natin ang pag-ibig ng Diyos. Yung faith nga, sabi nga sa LT, naalala ko, surround yourself with things that produce faith. Kailangan yung faith mo, hindi yung bagay sa yung mga emosyon o sa yung nararamdaman, kundi yung faith mo na ang pagtitiwala sa Panginoon, magtatagumpay ka. Yan, thank you Lord. Alam niyo yung word ni Brother Terry sa Philippians 1:21. Ang historical background niyang brother, ito po yung itinatag ni Pablo sa Church ng Pilipo sa panahon ng kanyang pangalawang missionary journey. Bakit pangalawa? Dahil yung unang journey niya doon sa Acts 13 hanggang 14, yung journey niya doon sa Antioquia at saka sa Lystra. At yung pangalawa, ang pangyayari dito, si Pablo ay nasa kulungan at nabalitaan ng mga mananampalataya ang tungkol dito at sila ay nag-alala. At dahil nag-alala, alam niyo kung anong ginawa niya? Ipinadala niya si Epaphroditus mula sa Pilipos patungo sa Roma. Ang layunin ng pagbisita ni Epaphroditus para magdala ng tulong doon sa Philippians 10-20. Pangalawa, para ibalita yung katayuan ng church nila. Siyempre siya ang nagtatag doon ng Philippians eh. At doon sa Philippians 1:15 hanggang 18, binalita ni Epaphroditus, sabi niya, alam mo, yung itinatag mo doon, may nangangaral doon. Kaya lang, may nangangaral lang hindi bukal sa kalooban. Alam niyo kung ano sabi ni San Pablo? Ang sabi ni San Pablo doon sa verse 18, sabi niya, hanggang mahalaga maipangaral ang mabuting balita kahit sa anong paraan. Kung ganda ng puso ni San Pablo at para pa rin sabihin ni San Pablo yung pag-aalala ng kanyang mga naiwan doon sa Pilipos para sabihin na, ay huwag kayong mag-alala, maganda yung kalagayan ko dito. At bakit sinulat ni Pablo ang epistles na ito? Para pasalamatan ang mga taga-Pilipos na yung padala, siyempre yung panahon pong yon, yung mga taga roon ang tumutulong kay Pablo na siya nakakulong. Pangalawa, para i-update sila na siya'y okay. Diba? Parang yung mga leader natin ngayon, ina-update tayo. O, kumusta na kayo dyan? At yung pangatlo, yung to pastor them. Diba? Kung natatandaan niyo nung panahon ng Mami Ligaya at hanggang naman sa panahon ngayon, ang Mami Ligaya, pag pumupunta sa amin sa Dasma, natira kami sa Dasma 10 years. Minsan pupunta doon ng Mami Ligaya, galing sila Tagaytay, idadaan 2 itlog na pula. Yung bang leader, sabi ko talagang nakikita yung gawain. Ano pa? To encourage them. Para sabihin ni San Pablo doon sa mga taga-Pilipos, huwag kayong mag-alala. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Di ba? Siyempre yung kalagayan, kaya nga yung word ni Brother Terry. At sabi dito, ang major theme ng sulat na ito ay kagalakan. Ang sabi ni San Pablo, kagalakan. Ang sinasabi niya, anong sitwasyon ng buhay sa panahon ngayon, magalak lagi yung buhay kay Kristo. Siyempre, sa panahon natin, hindi naman talaga may mga kalungkutan. Pero, yung sinabi ni San Pablo, ano ang sinabi niya doon sa Philippians 1:21, yung 2 bagay. Kung siya'y mamatay, ano ang sabi niya? Ang pakinabang niya doon, sabi niya, makakasama ko si Kristo. Pero pag ako'y nabuhay, sabi niya, magiging productive pa ang kanyang ministeryo. Di ba sa panahon natin ngayon, itinuturo ng Panginoon yan, na kaya yung word ni Brother Terry, yung pala yung ibig sabihin noon. Sabi niya, sa mabuhay, pag ako'y nabuhay, ilalawak pa yung gawain. Pero pag ako'y namatay, tapos na yung aking gawain. At bukod dito, nakikita natin yung ginagawa ng Panginoon. At huli ko na lang tanong kay Brother Terry, dahil malapit na ang time, bukod doon sa iniata sa inyo ni Lord Spirit, nagpe-pray meeting ka na ngayon. Alam kong merong menial, ano bang tawag doon? Yung major tungkulin na ibinigay sa iyo si Lord. Ano mga Brother Terry yung tungkuling idinagdag sa iyo ng panahon sa pagdilingkod? Thank you, Lord. Ang talagang 2 minutes lang. dinagdag sa akin, doon sa gate, Yan. gwardiya. Ang gwardiya, kung titignan nyo, wala talagang ginagawa yan. Pero malaki ang responsibilidad yan. Kasi siya ang frontliners ng kompi. Siya ang tatanungin. Siya lahat makakano. Walang ginagawa yan, bisay patulog-tulog, pero malaki ang responsibilidad yan. Tama po si Brother Terry. Dahil mahirap pong gawin yung ginagawa ni Brother Terry. Sila po yung natutulog. Siya yung naka-duty pag... siya ang naka-duty doon sa sa pagtulog po sa guardhouse. Siya po ang naka-duty doon sa pagtulog sa guardhouse. Pero alam nyo, meron akong nakitang isang word ni Haring David. Alam nyo kung saan?
sa awit 84 verse 10. Alam nyo ba, may binanggit po si Haring David. Tingnan ninyo. Ang sabi dito ni Haring David, kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa ibang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Nako, yung ano pala dyan, ang sabi dito, sinabi ni Haring David, alam nyo sabi niya dito, kahit isang araw lamang, sabi niya, kaya yung gawain ni Brother Terry, yung pag-guard. Naku, sabi ni Haring David, gusto ko pang maging bantay ako ng templo ng Panginoon. At yun, kaya si Brother Terry, glory to God. At natutuwa naman po ako, lalo-lalo na ngayong lockdown. Alam nyo, siyempre, nagigising na rin ako ng maaga. Pag gising ho namin ng alas 4, yun po, gising na rin siya, nililigpit na po yung basura. Kaya, Brother Terry, salamat. Talagang pinapakita sa inang Panginoon yung gawain natin. At alam naman po ng marami na talagang ang dinala tayo dito, hindi lang para mag-preach. Madaming gawain. Pero tatandaan po lagi natin yung Colossus 3:23. Lahat ng ginagawa natin, pag ginawa natin kay Lord yan, naku, hindi tayo Kaya si Brother Terry, hindi nagre-reklamo yan Talagang naandun po yung kagalakan niya sa kanyang pagbabantay. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Amen, amen. Merong hinihandang awitin si Brother Bong bago mag-closing? Pwede ba? Brother Bong? Brother Joby. Si Brother Arnold? Panginoong Jesus, Ikaw ay tunay. Tunay kang kumalina at magmahal. Mga dalangin ko'y iyong ibinibigay. Tunay ka, Panginoon, tunay ka kung magmahal. Kaya't ang buhay ko'y sa'yo lang nakalaan, pagkat nabatid ang iyong kalooban. O Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Ang buhay ko'y sa'yo lamang nakalaan. Kaya't ang buhay ko'y sa'yo lang nakalaan, pagkat nabatid ang iyong kalooban. O Jesus, salamat sa iyong pagmamahal habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y nabubuhay, pupurihin ko'y ikaw. Habang ako'y nabubuhay, pupurihin ko'y ikaw. Thank you, Lord. Tayo po'y manalangin. Papuri at pasasalamat, Panginoon, ang aming binabalik sa iyo sa oras na ito. Thank you for the presence. Thank you for your favor. Thank you sa mga provision, Panginoon, na yung patuloy na ipinagkakalob sa amin. Salamat din po sa aming mga kapatid na patuloy na tumatangkilik sa aming live streaming, O Lord. We pray, O God, na pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po sa lahat ng dako ng kailang buhay. At wala kami may babalik sa iyo, kundi ikaw ay papurihan at pasalamatan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Thank you, Lord. God bless you. God Thank you, bless Lord you. po. Thank you, Lord. Salamat. Good morning, Jesus. Good morning,